Diyos ko, 2:30 na madaling araw po, kinabitan tayo nito. Talaga naman ako yan nasaktan. Ang sabi nila sa akin ay tulog ulit kayo. Time check tayo. Ayan, alas 3:05. Binigyan ko ng acetone at tatanggalin ang mga cutex. Huwag yun ang pansinin na rin isang area dyan ay jutay na kuko yan. Tapos bigla akong tinanong na kahit na ho ba kayo? Anong inahit? Ano ho? Diyos ko, kailangan palang ahitin ng mga kabalahibuhan wala. Ang mga kajuljulan. Mga kapubican hair. Ay, kailangan palang tanggalin. Wala malang pasabi. Pedicure. At 3 o'clock in the morning. At sa totoo lang, sa tagal ng... Anong palabas yan? Quiapo, di ba? Batang Quiapo. Ay, ngayon lang ako nakapanood. Kung di ba ako ng hospital, hindi ako makapanood ng Batang Quiapo. Ay, good morning po. Maya-maya na ang operasyon natin. Bawal sa atin ng kumain. Ay, nandiyan yung nandiyan na yung food galing sa hospital, pero sinabi talaga nung nagdala na, ito po ay para sa bantay. Charang! Ayan na siya. Wow! Talagang ati sa Manalo. Pork and beans, banana, yes, egg, and 2 pandesal. Ay, go! So may naglinis na rin po dito sa kwarto. And ano pa ba? Ang dami po nating mga tatlo na. So ito ay 7:30. Ito ay 2:30. Ito ay 3:30. And bigla ko na pa mga kasunod mamaya. And yun na. Pinapag-ahit na tayo, kaya mag-ahit na tayo. Gusto ko sana kayong isama sa pag-ahit. Mukhang hindi pwede. So kailangan natin medyo mag-smile, mag-laughing. Dahil, syempre medyo tayo. Kahit marami nagkasabi na talagang okay, syempre nakakakaba pa rin. Okay, so, huwag po kayo magkakakala, samahan nyo sa aking journey, sa aking, pagpapagaling at pagpapagamot, at sa aking pagpapaprocedure ngayong araw na ito. Po sa inyong lahat. Natapos tayong operahan. Aray ko, kagabi ay kagabi masakit. Masakit na masakit. Ay, hindi pala kagabi. Hindi ko dalaw ng mga oras. Kailan nga pa? Kagabi nga po. Kahapon ako inopera. Tapos ay, nung magising ako, masakit. So, hindi ako makatayo na makaupo. Pero nagpaupo na ako kanina mga alas 3 ng umaga. Kasi kailangan ko umihi. And then, mamaya ako nagbibigay mga detalye ng lahat-lahat ng nangyari.
Pasensya lang kayo, hindi ko, hindi makasalita ng ayos. Hindi ko lang kung epekto ng gamot. Pero nahutal ako. Sa kanina, feel ko na parang hindi na ako marinig. So, nalalakas ko ang boses ko. Parang sinisigaw ko na sila lahat. Ayun ako. Salamat po, sinasamahan niyo ako hanggang dito. Pinapanood niyo ako at sinusubaybayan. Huwag po kayo maglalabas. Marami tayong pagkikwentuhan. Yun lang po kayo. Bakit parang nangitim ang labi ko? Na maputi. Ayun. Aray ko. Ang pinakamahirap po ay ang pinakamahirap ay pag-ihi. So, meron parang ginupit na bote ng soft drink. Tapos, dito na ako papatulo ko magpatayo. Tapos doon ako naihi. Natakot ako kagabi kasi dumating ang nurse, hindi nga ako mapaihi agad. Pwede ba ako na dito? Hindi pa ako makaihi pala. Hindi po ako makaihi. Siya lalagyan na po ng catheter. Sabi ko, hindi. Ipilitin ko umihi. Kasi, ang alam ko masakit. Diba, lalo na pag ilalagay yung bubunutin. Ganun. Sabi ko, hindi ihi ako. So, pinilit ko talaga. Hindi yung pilit na padag-is. Hindi ganun. Kundi inintay ko talaga lumabas. Ang problema, parang nananadya. Yung nandun na, lalabas na. Tapos saka pa ulit titigil. So, salamat sa Diyos at nakaihi ako dito pa umaga ng 3 beses na. Ngayon, iihi na naman ako. Hindi ako makalapit doon sa pinto. Gusto kong ilak. Baka bigla naman pumasok. Kasi kagabi, kahapon, may mga bagay sila kasi na hindi agad. Ito lang ihahawak ko. Bila. At baka maano ang suwero. Ayan. So, dito tayo. Kagabi ay kahapon, mga 10:30 ng umaga, ay magsishave ako. Iahit mo talaga yung mga pubic hair, kung ano na ba mga balahibuhan. Hindi wala silang pasabi. So, wala ko idea. At feel ko wala rin nagsabi sa mga comment section prior dito, na bago tayo ma-hospital, wala nakapagsabi na meron palang ahitan. Correct me if I'm wrong. O baka nakalitan ko lang. So, nabigla ako na kailangan pa mag-ahit. Anong connection dito? Ahit. Ano itong connection ng pag-ahit sa aking procedure? Kaya hindi ko naisip na may mga ganun. And, bakit nga ba? Sabagay pwede kong i-google, pero pwede nyo na sagutin. Ano pa? Tapos first time ko na makapagsuot ng diapers. Diyos ko, hindi ko alam ang gagawin. So, tinulungan ako ni Richard na ikabit. Ay, nako, halos makita na tuloy niya ang aking alindog in full. Ayun. Dinala tayo sa emergency room na mag-11 na. And then, naghintay pa ako ng ilang minuto. Tapos may mga interviews tungkol sa akin, information. And natakot na naman ako. Kasi nung isang linggo kasi, kakwentuhan ko yung kaibigan ko, si Prima, na operated siya sa bato. Sabi niya, ang masakit yung turok sa balon.
turok sa balugbog dito sa likod sa buto. Ay, sabi ko, hindi, ano na ngayon? Yung true suero na. Yun ang alam ko. Tapos sabi ng lalaking nurse na bukod po sa ganun, na meron nun, susundan pa ng turok. At so, ko, hindi. Bakit ka may turok pa? Sabi nila, wala. Parang nagpapanig na ako kasi ang sakit na. Ang sakit nga daw, arin. Hinahinay tayo. Parang sumakit. Okay. So, hinahinay tayo. Sandali naiihi na naman. Wala naman ako kasama. Pilitin ko kumihi. Diyan lang kayo, ha? Hindi okay. Hindi ko kinaya. Hindi ako makatayong mag-isa. Ay, naku, hingihin na ako. Nakirot-kirot. Yung parang kirot niya kagabi. Yung parang pinupokpok. Parang pinupokpok ako. Yung tiyan. Ngayon, hindi na masyado. Pero may mga nakirot pa. Kagaya ng itong pusod ko. Parang nakirot pa. Hindi ko pa nakikita actually kung ano itsura. So, mamaya tingnan natin. Kung nasaan yung mga butas-butas. Ayan, medyo maayos-ayos na ako magsalita. Wala pang solid food na napasok sa ating katawan. Yan palang swear. So yun, balikan natin. Yung sa balugbog. So may dumating na isang staff. Parang siya yung nag-interview sa akin. Totoo pa na ako ituturokan. Hindi na raw. Yes, food. Okay. Hello po. Hello, good morning. Kain po. Kumain Okay, kayo, sir? Hindi pa. Ayun. Tapos ay... Kasi nung nasara tayo doon sa turok na. Sabi nung nag-interview sa akin, hindi na raw. So may mga iba nang gagawin para makatulog ako ng ayos. At hindi makaramdam ng pain. Kung nung classic anesthesia, hindi ko na tinanong. Basta sure ako na hindi. Basta sinure ko lang na hindi ako tuturukan. Pero anyway, kung tinurukan din naman daw ako, hindi ko na mararamdaman kasi meron na rin pang mga ganon, kwento. Ang mahalaga nakaraos sa tayo. Thank you, Lord. At thank you po sa inyong lahat. So, problema na lang natin ngayon ay paano mapapag-asya ang laman ng ating bulsa. Maraming salamat sa mga tumutulong. Yung ayaw mo pakilala ng isa o ng dalawa. Malaki na yung tulong sa akin. Thank you very much sa inyo. Okay. Saka, ano po to? Idodoble ko. Ay. Okay. So, tignan natin yung tiyan ko. First time ko makikita ko nung itsura. And gusto ko siyempre kasama ko kayo. Okay. Huwag yung baka makita yung yung aking kapek-pek-pek-pekan. Haray ka, Diyos ko. Sino ba yun? Teka. Yung message na yun. Nakaka-touch naman. Ayan. Yung friend ko. Napakabait talaga. Thank you so much. Maraming salamat, Weng. Thank you rin kay my classmate. Sabihin na natin ito si Miss L. Sobrang laki ng tulong niya. And si Shello from USA. Sa iba pang nagpadala, maliit man o malaki, thank you sa inyong lahat. At pagkasamasamahin ko yung mga pangalan ninyo para mapasalamatan sa paglabas ko. Thank you po sa inyong lahat. Gusto ko ang Quaker Oats. Ang nabili ko. Kasi nabili muna ako mga dadalhin ko dito. Hindi ko naisip na may fasting nga pala. 7:30 nagpapabili ako ng pagkain. Di ba nag-Jollibee nga tayo? At total operahan naman daw sa sige. Umayag ako. So bago dumating yung food, mga 8 na. Sabi ko, kung alas 3 daw kasi,
na may gigising sa akin dahil may stroke. So sabi ko, naku, parang ano pa ako, parang nagpapanik. Bakit dapat dito muna kayo sa bahay? Dapat dito muna kayo sa ospital. Dinala niyo muna yung pagkain bago niyo kinuha yung mga una na kung ano-ano pa. Kasi may hinahabol tayong oras. Hindi ka kasya sa 8 hours, mga ganun-ganun. Yung pala, parang nagkamali lang yung medtech na nag-ano sa akin, nagturo. Yung pala ay alas 12 and start. So, dideprive ko ng food yung sarili ko. Mula alas 8 hanggang alas 12, 4 oras. Yung pang dinagdag dun sa fasting. So, talagang walang kalaman-laman ng tiyan ko hanggang sa puyoperahan. Wala talaga as in. At hanggang ngayon, wala pa rin solid food. Ano bang oras na? Ayun, 7:46. Iihi na talaga ako. So, kailangan natin kumilos. Sana naman hindi makasama. Pero, preparasyon na natin ito sa ating pagtanda. Alam mo, kanya sabi ko nga kay Richard, nararamdaman ko na yung, na-feel ko na, yun nga, na na-feel ko na kung ano mangyayari sa atin sa pagtanda. Na ang hirap magpasikaso. Paano pag dudumi ako? Paano pag iihi ako na hindi ako na bedridden talaga or something? Diba? Sinong gagawa? Sinong gigilos? Ang kapatid ko si Ate Malin, si Naira, ay love ako lahat. Lahat sila. Lahat sila. Pero di naman laging sa akin nakatuto. Paano pag ganitong naranasan ko pagtanda ako? Mga ganong moments ay nagpo-forward. Diba? So this is a sort of a wake-up call. Kung ano yung preparation na dapat kong gawin bago ko mag-80 or mag-105. Diba? Na sinong ganito, sinong kasi-kaso, ano yung mga bagay na kaya ko pang gawin, ano yung mga bagay na kaya kong ako lang ang gumawa, na dapat pa ba akong mahiya, makikita yung pungag or something. Yung mga dapat papagandaan ko agad na makikita nila kasi may mag-aasikaso sa'yo, may magbibigay sa'yo, mga ganun. Basta lahok-lahok na. Pero try natin ito ngayon. Hindi, parang hindi ko kaya.